Praise God, hallelujah. Isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. Inahan niya ako mula po tayo kasi tayo tayo po ay magpapasimula na sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Pinalo na, di ba lagi tinapos ng liwanag? Nagtitiwala ko'y hindi matitinaw. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang uglihan hanggang matapos ang utos. Paglipas ng pagod at luha, di maaaring bumintun ang pagkukal at pagsamba sa aking puso. Tuloy ang aking sigaw ng aking puso ng tagumpay. Pagkalakas mo ang tanglan, tuloy ang
Diyos, na walang kakayasan, ika'y noon at makakailanman, dakilang makapangyarihan, Diyos, ugay ang lahat mo, ikaw, lahat ng may buhay at ikaw, at sumabay, at luwalhati ka, luwalhati ka, sa kalawakan sa kalangitan, mag-isang pangkatatan, luwalhati ka, luwalhati ka, sa puso at isipan at Diyos sa salita, luwalhati ka. Diyos, na walang kaparesan, ika'y noon at magpakailanman, dakilang makapangyarihan, Diyos, ugay ang lahat mo, ikaw, may buhay at ikaw, at sumabay, at luwalhati ka, luwalhati ka, sa kalawakan sa kalangitan, mag-isang pangkatatan, luwalhati ka, luwalhati ka, sa puso at isipan na Diyos at salita, ay luwalhati ka, luwalhati ka, sa kalawakan sa kalangitan, mag-isang pangkatatan, luwalhati ka, luwalhati ka, sa puso at isipan ng Diyos sa salita, luwalhati ka. Hallelujah, bless the Lord. Mari na po tayo magsipo. Yes. Hallelujah. Jesus, sa bilang nangyayari. You are the beginning, one big factor, Lord Most High. You're hidden glory in creation, now revealed in you, oh Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love is greater. What could separate
That could not hold you, built up before you, silence the call of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of you, Lord, for you raised to rise again. You are no rival, you are no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What powerful name is, what a powerful name is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name is, nothing can stand against. What a powerful name is, the name of Jesus. What a powerful name is, what a powerful name is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name is, nothing can stand against. What a powerful name is, the name of Jesus. You have no rival, you have no rival. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no rival, you have no equal, now and forever, God. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name is, what a powerful name is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name is, nothing can stand against. What a powerful name is, the name of Jesus. What a powerful name is, Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Hallelujah, Jesus. Patuloy tayo umakas sa ating Panginoon sa mga ito. We say your name, O Lord God. Hallelujah. Powerful name.
They unfold when I speak your name. I'm in awe of your grace, oh God. All the lies, the fears and the doubts, all they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. The worship I will recall, your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith rising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me your embrace. All the lies, fears and the doubts, oh they melt away. When I call your name, Jesus, I'm no longer afraid, oh God. In worship I faithfulness you when I say your name, I see better rising. When I say your name, my fears they come rushing. When I say your name, you're doing me your grace. When I say your name, I'm moving spirit. When I say your name, I'm moving lying. When I say your name, you're doing me your grace. Jesus, and you go forth, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. And you call forth, you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours. And you call forth, and you restore my soul. Lord, you hide me, and you call me
say your name, I see where I sing. When I say your name, my fears are rising. When I say your name, you're drawing me your way. When I say your name, I know you're receiving. When I say your name, I know you're lacking. When I say your name, you're growing me your name. Jesus' name. In Jesus' name, I see better rising. In Jesus' name, my fears they go crashing. In Jesus' name, you're drawing me in your embrace. In Jesus' name, let's sing. In Jesus' name, I know the receiving. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawing to your embrace. Lord, Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umalang itong Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga biyaya mo, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Nararapat lamang ikaw papurihan, Panginoon, sa pagdating kay dakila, Lord. Tagabing mo, Panginoon, ang aming awiti, Panginoon. Aming pagsamba, papuri. Ito po ang pananalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sabay-sabay po natin basahin ang salita ng ating Panginoon. Mula po sa aklat ng Genesis, Kabanata 6, mga talatang 5 hanggang 11. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang, lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalungkot kung nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ay sa kalooban ng Diyos. Siya'y may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham, at Japhet. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Purihin po ang pagbabasa ng buhay at ng salita ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ng Panginoon. Sino po ba pinagpala dito ngayong umaga? Yes! Dumako yung kanilang mga paa. Kahit na umuulan, napakalakas ng ulan. Amen. Meron po tayong bagyo ngayon eh. So dito po, ating pag-aaralan ang buhay ng isang taong kilala. Sino po ba nakakilala kay Noe kung nababasa po natin sa Genesis? Marahil alam na natin to kahit sa mga kabataan, alam to sa mga bata. Saan ba yun yung cartoons? Superbook. Superbook. Diba? Yung tungkol sa arkang malaki. Pero ang
ang totoong sentro ay hindi sa arka, hindi rin sa baha, at hindi rin maging si Noe. Kung ating pagbubulay-bulayan ng Genesis, ito po ang sentro ng kwento ng ating Panginoong Yesus. Ang kanyang kabanalan, biyaya at katarungan, at katapatan. Sino nga ba si Noe? Si Noe po ay anak ni Lamech at apo ni Matusalem. Nabuhay siya sa panahong ang buong mundo ay halos wala nang kumikilala sa Diyos. Diba? Ngayon, sa panahon ngayon, marami na nagkalat na mga kasalanan. Ang kasamaan ay laganap ang karahasan. Kahit saan man dako, kahit saan man magpunta. Diba? Tumambay ka lang, meron ng mga kasalanan. Amen? Diba? Kahit makaharap mo lang sa isang tao, hindi mapipigilan talaga ang mga bibig natin. Diba? Kahit saan man dako ng daigdig. Grabe ang kasamaan. Meron namang mga patayan ngayon. Kauna-unahan sa eskwelahan, nakakalungkot, diba? Mga kabataan pa lang, musmus na kaisipan pa lang nila, alam na nila yung pagpatay. Alam na nila yung kung ano yung mga ginagawa ng mga dapat ay hindi nila dapat gawin. Diba? Dito sabi, laganap. At ang tao ay namuhay ayon sa sarili nilang kagustuhan. Wala na silang takot sa Diyos. Kasi kung may takot sila, hindi nila gagawin nun. Tapos pag nakagawa sila ng kasalanan, iiyak sila. Pinagsisisihan nila yung nagawa. Ano pa ba nila yung buhay? May babalik pa ba yung buhay na binawi nila na dapat ang Panginoon ay ang siyang bumawi sa atin? Amen? Dito, ayon sa Genesis chapter 6, verse 5, nakita ng Diyos na ang bawat iniisip ng tao ay masama sa buong panahon. Ipinapakita nito na ang kasalanan ay hindi lamang nasa kilos, kundi nasa puso ng tao. Bakit nasa puso? Iniisip mo pa lang. Kasi kung wala sa puso yan, maaaring matanggihan mo yung mga kasalanan. Pero isinapuso mo sinabuhay mo yung bawat kasalanan na meron ka ngayon. Isinapuso mo yun, parang kumbaga araw-araw, ginawa mo na siyang ang sa buhay mo, yung araw-araw, yung parang tawag doon, o yung hobby mo na. Ginawa mo ng hobby yung pagmumura. Ginawa mo ng hobby lahat. Pagpatay. Isang kasalanan yun kung wala sa puso yun. Amen? Bilang Diyos na banal, hindi niya maaring baliwalain yung kasalanan ng bawat isa. Tandaan niyo yan. Dito sabi nga dun sa talata, nalungkot ang Panginoon. Bakit? Hindi dahil nagkamali siya sa paglikha sa atin, kundi dahil sa taong kanyang minahal ay kusang tumalikod sa kanya. Biro mo, special tayo sa Panginoon. Kung ano yung wangis mo, siyang wangis ng Panginoon, binigyan kanya ng tenga, ng mata, ng pandinig. Binigyan kanya ng pakiramdam. Binigyan kanya ng puso, ng mga organs. Tapos ganun, bababuyan lang natin sa mga kasalanan. Sa mga kasalanan na hindi natin maiwan sa sanlibutan. Dito sa gitna ng napakaraming makasalanan, may isang taong namumugtangi, kundi si Noe. Diba? Hindi siya hari. Hindi siya propeta. Natanyag, katulad ni David. Pastor lang siya ng mga tupa. Pero kapag tinawag ng Panginoon, dapat marinig mo yun. Amen? May isang taong namumugtangi, kundi si Noe nga yun. Hindi siya hari, sabi nga.
Kapag nandito lang po ba tayo sa church? Yun lang po ba ang pakikipagrelasyon sa ating Panginoon? Dito sinabi ng Biblia na siya ay nakasumpong ng biyaya. Siya ay matuwid, walang kapintasan sa kanyang salin-lari, at lumakad kasama ang ating Panginoon. Hindi yung lumakad na kasama talaga na ang Panginoon. Lumakad siya sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. Nangutusan siya ng Diyos na gumawa ng arka. Sino ba naman yung tag-araw gagawa ng arka? Ano may isip niyo? Siyempre, pagtatawanan niyo. Ilang palapag yun? Ikatlong palapag, tatlong palapag, di ba? Napakataas nun. Tapos, yung alkistra na pandikit, noong araw, ang tawag sa pandikit ng alkitran? Alkitran. Diba? Gawa yun sa mga sa mga katas ng puno na dagta. Yun, dagta. Diba? Hindi siya basta-basta yung plastic na tinutunaw. Wala nung araw yun. Wala pa nung araw na gano'n. Kundi sa dagta ng puno. Diba? Ikaw gagawa ka ng gano'n. Kasagsagan ng init, gagawa ka ng arka. Walang sinabi sa Biblia, no? Na pinagtawanan siya ng mga tao doon. Biro mo walang ulan, gagawa ka. Wala pang baha, pero may arka na. Pero lahat ng yun, sinunod ni Noe. Bakit? Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Kahit na ayaw mo, sinunod ni Noe ang Panginoon. Sumunod siya sa Diyos dahil nagtiwala siya sa kanyang salita. At nang dumating ang baha, napatunayan na ang Diyos ay tapat. Diba? Sa kanyang babala. Tapat din sa kanyang mga pangako. Mga kapatid, kung titignan natin ang ating panahon ngayon, makikita natin na halos katulad na rin ito ng panahon ni Noe noon. Iba nung araw si Eva at Adan pa lang, simula ng nilikha ng Panginoon, ay nagkasala na. Amen? Nalaman natin yung kasamaan. Nalaman natin kung ano yung mali, kung ano yung mabuti. Diba? What if kung hindi nagkasala yung mga ninuno natin noon? Wala tayong mga malisya, walang mga kasalanan, lahat tayo nabubuhay ng mga malaya. Diba? Lahat tayo masaya. Yung sa paligid mo, punong-puno ng kasiyahan, mga tawanan, mga ganun. Wala tayong kapintasan, di ba, sa mata ng Panginoon. Kung hindi nagkasala ang mga lahi natin, di ba? Pero hindi napakatalino ng Panginoon, di ba? Sabi, marami ang namuhay na para walang Diyos. Ngayon, nakikita natin yan. Nabubuhay ng parang walang Diyos. Anong feeling nun? Nakaranas na tayo nun, di ba? Nung hindi pa tayo nakakilala dito ng walang Diyos. Halos lahat, kung ano lang maibuga ng bibig natin, kung ano lang masabi ng bibig natin, nasasabi natin. Kahit na makasakit ka sa kapwa mo, nasasabi natin. Ang kasalanan ay tinanggap ng lipunan. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ngayon, nadagdagan pa yung gender natin. Amen? Yun yung pagkakamali ng lipunan. Yun din ang pagkakamali ng batas. Hindi na namumutawi sa kanila ang banal na kasulatan ng Panginoon. At ang katotohanan ay madalas na tinatanggihan. Tama yan. Diba? Pasalamat tayo sa Panginoon na kapag nagba-Bible study, buong puso kaming tinatanggap. Kahit na napakalayo nila, kahit na napakahirap, na sinasagsag namin yung puti. Diba? Kahit na napakahirap, umuulan yan, kasama si Ate Josie, nagba-Bible study kami. Minsan, pupuntahan mo, wala pang tao sa bahay. Napakalalayo, yung hingal ba, yung hindi naabot ng hiningo yung paglalakad. Yung para bang gusto
tapusin lahat. Pero kay Lord, walang mahirap. Amen? Ngunit ang tanong, kapag tumingin ang Diyos sa ating henerasyon ngayon, makakakita pa kaya siya ng isang Noe na katulad noon? Isang taong handang manatiling tapat kahit hindi iyon ang pinili ng karamihan. Diba? Hindi namin pinili ang title. Hindi tayo pumarito para piliin na magsamba lang tayo. Ang manalangin. Diba? Ang bigyan ng biyaya ang pamilya. Sabi dito sa mensahe nito na pag-aaralan natin ngayon, ang tatlong katangian ni Noe na dapat na makita rin sa buhay ng bawat Kristiyano na nakakilala sa Panginoon. Binigyan ko po ito ng title, si Noe, isang taong nanatiling tapat sa Diyos. Sa text ng Genesis chapter 6 verse 5 to 11. Sabi sa unang puntos, si Noe ay lumakad kasama ng Diyos. Sa Genesis chapter 6 verse 9. Ito ang kasaysayan ni Noe. Ay isang taong matuwid, walang kapintasan sa kanyang salinlali. Si Noe ay lumakad kasama ng Panginoon. Ang pinakamahalagang katangian ni Noe ay ang paggawa niya ng arka. Kung ating pag-aaralan po natin yung arka, yun po yung pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Ang salitang lumakad kasama ng Diyos ay nangangahulugang patuloy na pakikipag-ugnayan, pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon na araw-araw. Yung arka po na sinasabi dito sa theology, pinapakita nito na ang tunay na pananampalataya makikita natin sa paraan ng ating pamumuhay. Hindi sapat na kilala lang natin ang ating Panginoon. Ang nais niya ay makasama natin sa bawat bahagi ng ating buhay. Ang arka po ay sumisentro sa ating Panginoon. Ngayon po, di ba ilan yung pinapasok ng ating Panginoon? Paris-paris po at ang pamilya ni Noe. Yun lamang po ang mga nakasunod kay Noe. At ang Panginoon, kung ating pong pag-aaralan ng Genesis, at ang ating Panginoon, kung susundan niyo yung ginawa ni Noe na yun, habang bumabahayo, kung papasok kayo sa arka, yun yung Panginoon na tanging tagapagligtas. Ang Panginoon po natin ay siyang nagiging arka natin para iligtas tayo sa kapamakan. Ilan lamang po ang sumunod sa Panginoon, ang sumakay sa arka, pares-pares. Amen? Lahat yun ginawang baha ng Panginoon. Yung arka na yun na sinasabi, tinitignan ng Diyos kung susunod ka sa Kanya. Tinitignan ng Diyos kung papasok ka sa buhay niya. Pero wala pa rin sumunod. Amen? Dapat maging curious ng iba bakit gumagawa si Noe ng arka. Kundi yun yung kaligtasan ng Panginoon ng ating buhay. Dito, sabi nga, ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay makikita sa paraan ng pamumuhay natin. Paano ba yung nagiging buhay natin ngayon? Sabi nga, hindi sapat na kilala natin ang Panginoon. Ang nais niya ay makasama natin siya bawat bahagi ng ating buhay. Kahit anong ginagawa niyo, kahit sa paglalakad, dapat kasama natin ang Panginoon. Alam niyo po ba, minsan, nung magpapakain po ako ng aso, iyan ko lang po sa inyo yung nangyari sa akin gabi. Hindi ko rin akalain na tatayo ako dito ngayon. Diba? Yung kabutihan ng Panginoon, yun siyang namutawi sa puso ko.
Kasi kung alam ko na nadapa ako, maaari magka-diferensya yung kamay ko. Kasi malalabanan ko siya. Pero hindi. Nung nagising ako, tumingin ako sa langit. Tumingala ako. Ang tanging sambit ko, Lord, salamat. Salamat dahil hindi niyo ako pinabayaan sa pagkadapa ko. So, ibig sabihin nun, may layunin pa sa akin ng Panginoon. Kung bakit ako nandirito sa harapan niyo ngayon. Diba? Hindi niya ako hinayaan na ganun lang mamatay. Nais ng Diyos na ipakita sa akin kung gaano yung kabutihan niya habang tayo ay nabubuhay. Tinitignan ng Diyos kung sasambitin mo ang kanyang pangalan sa gitna ng kamatayan mo. Sa gitna ng kamatayan mo, hindi ko ininday yung sakit. Nadapa ko, pero hindi ko ininday yung sakit ng tuhod ko. Nung nagpasalamat ako sa Panginoon, Lord, salamat. Buhay pa ako. Yung tanging naramdaman ko lang po nun, parang may hangin na humawak sa ulo ko. Kundi, talagang may tama yung ulo ko. Kasi ang tatamaan nun yung matigas na drum sa likod. Haging, parang ano talaga, lahat ng pagkain ng aso ko, sumaboy sa mukha ko. Hindi mo alam na mamamatay ka. Diba? Kaya, kapatid, habang tayo'y nabubuhay, gumawa tayo ng kabutihan. Isipin natin ang Panginoon kung paano yung sinasabi kay Noe na biyaya, hindi po sa salapi yun, hindi po sa karangyaan, kundi sa kabutihan at kabanalan ng ating Panginoon. Kung ano yung nangyayari sa iyong buhay. Kung paano kanya inalagaan sa pagkadapa mo. Amen? Dito, hindi naging matuwid si Noe. Dahil perfecto siya. Nakasumpong muna siya ng biyaya. Yun po yung sinasabi ko sa kanya. Yung biyaya na yun yung kapayapaan sa puso mo na meron ka ngayon kung nararamdaman mo ito ngayon. Yung presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. Kung nararamdaman mo yung kapayapaan mo na hindi mo nararanasan noon, na hindi mo pa nakikilala ang ating Panginoon. Sino po ba dito, nung noon na hindi pa nakakilala sa Panginoon, napakadilim at miserable ang kanyang buhay? Taas niyo yung kamay niyo, lahat tayo nakaranas ng ganun. At ayaw niyo na rin pong maulit yun, di ba? Gusto niyo yung kapayapaan sa puso mo. Amen? Na kahit anong pagsubok, may arka na liligtas sa'yo sa iyong buhay. Na katulad ni Noe. Amen? Sabi nga, ang biyayang iyon ay nagbunga ng matuwid na pamumuhay. Amen? Sabi nga mga kapatid, hindi sapat na Kristiyano lamang tayo. Totoo yan. Hindi rin sapat yung every Sunday nandito tayo araw-araw. Ang tunay na Kristiyano ay lumalakad kasama ng ating Panginoon. Sa bahay man, sa trabaho, sa negosyo, sa paaralan, at maging kapag walang nakakakita sa iyo. Amen? Kasi kahit na sabi ko nga, sa paaralan, lahat nakakagawa na ng kasalanan. Kahit saan man tako, nakakalungkot. Kung minsan, hindi na rin ako nanonood ng balita. Kapag nakakanood ako ng balita, kung ano-anong kumakalat, kung ano-ano yung stress na nangyayari sa kaisipan ko. May mag-asawang nagugulpihan, may mag-asawa pang binaviral yung, sinasabunutan. Hindi lumalaban ng babae, pero siya yung pala yung nung malaman namin na yung babae pala yung nanggugulpi. Napuno na lang ang lalaki. Meron namang mga bata
Di ba? Na nahuli si Mayor sa Cavite. Nahuli, di ba? Minor de edad, yung isa 19 years old. Nakaka-stress ang mga balita kapag nanood ka. Biro mo, napagtripan lang. Napagtripan lang yun, yung bata na yun sinaksak. Gano'n ka miserable ang buhay natin ngayon kung hindi pa tayo makakilala sa Panginoon. Buksan natin ang ating mga kaisipan, mga kabataan. Amen? Huwag tayong padalos-dalos ng kaisipan, lalo na sa mga kaharap ninyo. Nandiyan lang ang mga kasalanan. Maging sa pagsasalita sa kapwa natin. Minsan, salain natin yan. Kung nakakasakit pa ba tayo, di ba? Dapat yung pag-i-encourage ang makita at lumabas sa ating mga bibig. Sabi nga sa supporting verse sa Amos chapter 3 verse 3, makakalakad ba ng magkasama ang dalawa kung hindi sila nagkakasundo? Sa pamilya po, sa mag-asawa, kapag po ang nagdesisyon na isa lang, anong nangyayari? Away. Gera na, di ba? Kapag hindi nalaman ng isa, gegerahin ka na ng isa. Ama? Oh, sa magkaibigan, kapag ang isa lang, ano sasabihin ng isa? Kapag mag-isa lang kumain sa labas, hindi nagkasundo, walang pakisama sa magkaibigan. Amen? Kapag may naiiwan pang isa. Siyempre, kailangan magkasundo. Dalawa kayong magkasama eh. Dapat dalawa rin kayo na magkakasundo sa lahat ng bagay. Diba? Dalawa rin kayong lalakad sa Panginoon. At para ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa puntos, ikalawa po, si Noe ay sumunod kahit na mahirap. Diba? Mahirap yan. Lalo na sumunod. Minsan nga napagtatawanan ka pa eh. Kapag lalabas ka ng bahay, magbabible study ka. O, sana naman kayo magkakalat ng magandang balita. O, tama ba yun? Amen? Diba? Tama ba yun? Parang ano sa pandinig. Mano sumama na lang siya para malaman niya kung ano yung ginagawa natin. Amen? Sumama ka para malaman mo. Sa pagbabible study, yan. Minsan yan yung struggle namin. Yung una, pero ngayon, kahit na nakaayos ako, naka-dress ako, titignan na lang nila ako ngayon, hindi na magsasalita. Bakit? Nasanay na sila. At isineshare ko sa kanila, iba ang Panginoon ko kaysa sa kanila. Iba yung nagawa sa akin ng pagmamahal ng ating Panginoon. Nung nakakilala ko, nakikita nila yan. Kahit na nakalumabas ako ng ganyan, ano yung ginagawa mo sa simbahan? Yung mga ganyang curious ba magsalita? Wala. Nag-aaral lang naman. Okay. Pag-pray mo na lang kami. Yung ganyan. Parang nasanay na sila na gano'n. Iyaan mo na sa pray namin lahat ng mga ng family. Sabi nga doon sa Genesis chapter 6 verse 22, ginawa ni Noe ang lahat ng inuutos sa kanya ng Diyos. Mahirap yun gumawa ng isang arka. Kayo, pag inutusan kayo ng Panginoon, o gumawa ka ng ganito, ng arka, anong gagawin ninyo? Angal. Wait lang po. Sandali lang po. May ginagawa lang po kami. O, pag ikaw inutusan, hindi biro ang gumawa ng arka. Biro mo kailangan waterproof. Hindi tatagusan ng tubig. Pero kapag inutusan kayo ng Lord, gagawin nyo ba o hindi? O, ba't parang walang sumasagot sa inyo? Diba? Mahirap. Mahirap maglingkod sa Panginoon.
Pero kapag naglingkod kayo sa Panginoon, makikita nyo yung biyaya at gabay ng ating Panginoon. Hindi nyo man masambit sa mga bibig nyo na ayoko na. Alam ng Diyos yung mga bawat puso nyo. Alam ng Diyos kung ano yung nilalaman nito. Kahit na mahirap, alam ng Diyos yan. Nakita nyo, pinabayaan ba kayo ng Panginoon? Hindi. Dahil lang ngayon, nandirito kayo, ang mahalaga ay nakakakinig kayo ng magandang balita. Sabi nga, hindi pa nakaranas ng baha ang mundo, ngunit inutusan si Noe na gumawa ng napakalaking arka. Walang paliwanag ang Diyos sa bawat detalye. Ngunit hindi iyon inanap ni Noe. Maging ang pamilya niya, arka sa isang disyerto, sa isang bato, gagawa ka ng ganun. Siyempre, ang karamihan, pagtatawanan ka. Hindi yun sinabi sa Biblia na pinagtawanan si Noe. Wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia yung pinagtawanan siya. Marahil pinagtawanan siya. Kung bakit sila lang yung nakasunod sa kabanalan ng ating Panginoon. Dito po, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Maraming hindi naniniwala sa atin kung bakit hindi sila sumusunod. Ang taong may pananampalataya ay hindi sumunod kahit hindi pa niya nakikita ang resulta. Nakita niyo po yun? Ang taong may pananampalataya ay handang sumunod kahit hindi pa niya alam ang resulta. Alam ba natin kung ano yung magiging resulta nito? Mga kapatid, sinasabi ko nga sa mga nagiging kausap ko, hindi na tayo pabata. Patanda tayo ng patanda. Sabi ko nga, nung madisgrasya ako sa gilid ng bahay namin, wala na. Wala akong magagawa kung kukuha nila ako ni Lord. Amen? Kaya habang nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mabuti. Lahat naman tayo, hindi naman ano yan by process yan. Hindi naman totally na kagad na nakapagbago ko By process yan, nung binago ko ng Panginoon, nung makilala ko ng Panginoon. Nung una, kumakanta nga ako dito nun aaminin ko sa inyo yan. Kumakanta ako dun sa ibaba, yung pa yung una naming church. Pag inano pa ako ng mga kapatid ko, tara, tagay tayo, tumatagay pa ako nun. Worship na ako nun sa ibaba. Pero, nung makilala ko mismo ang Panginoon, nang mamatay yung asawa ko, lumalim ako sa Panginoon. Parang, iniyakap ko na siya. Dahil wala na Wala na akong magagawa kapag kinuha na yung buhay mo ng Panginoon. By process yan. Hindi mo kagad-kagad na mababago yung sarili mo. Kung nahihirapan ka, na ilayo yung sarili mo sa mga kasalanan, isurrender mo yan sa Panginoon, mga kapatid. Isurrender mo kung saan ka nabubuhay. Lord, tama ba itong mga desisyon ko sa negosyo ko? Lord, tama ba itong gagawin ko sa mga anak ko? Lord, tama ba ito? Lahat ng gagawin ko mga plano, lahat ng yun ibigay mo sa Panginoon. At ang Panginoon ay ang mag-aayos sa inyong buhay. Sabi nga mga kapatid, marahil may mga pagkakataong mahirap sundin ng Panginoon. Totoo yan. Lahat tayo sumusunod. Maging sa pagsisimba nga, aminin natin Kapag umuulan, ala na, kinakabahan na tayo. Kasi malamig. Amen? Tinatamad na tayo sa pagsisimba kapag umuulan. Bakit kaya ganun hindi maalis sa atin yung mga sakit na ganun? Na kapag umuulan, wala tayo sa church. Na kapag umuulan, nawawala na. Tulog na lang tayo ng tulog. Hindi na tayo nagbabasa ng Bible. Amen?
Na kapag tinawag ka lang ng mga kaibigan, ng mga kasalanan kung anong meron dyan sa mundo, wala na. Tatalikuran mo na ang ating Panginoon. Yung sa social media, kapag nakita mo, maghapon ka na doon nanonood ng mga real drama, ng mga short drama. Isa na ko doon. Di ba? Parang nadidikit yung mata mo sa mga ganun. Para bang nai-hypnotize ka ng mga bagay na makasalanan sa mundo na hindi mo dapat gawin. Pero mo, nagbabasa ka ng Bible tapos tutunog, uy, short drama to. Yung gano'n, mga eksena, kaya minsan nag-aano ako mumute eh. Maraming mga kasalanan kahit sa social media. Amen? Tumutunog ang mga, yun nag-aaral ako. Ganyan. Ganda pa ng upo ko eh. Tapos may notification, real drama. Papanoorin mo yung continue na pinanood mo na nabukasan. Minion ko pa nga, tinanggal ko yung noti. Mamaya ka na. Ayun, magkakasala pa ako sa ginagawa mo. Minsan gano'n. Hindi tayo perfecto mga kapatid sa lahat ng bagay. Minsan nga, kapag may mga paggawain dito, minsan naaantala yung mga ginagawa natin. Marami kong ginagawa. Diba? Marami kong dapat tapusin. Amen? Naantala lahat yan. Aminin natin yan lahat tayo. Ganun lahat. Na kapag naarap na sa mga kasalanan, hindi na tayo tumitingala sa Panginoon. Amen? Sabi nga, mahirap magpatawad, mahirap maghintay, mahirap maglingkod, at mahirap manatiling tapat. Na tayo nagkakamali. Mahirap talaga yun. Lahat isusurrender mo. Lahat isusuko mo. Kapag gagawa ka nga ng mali, laging meron convict sa'yo si Lord na mali yan. Mais ka. Kapag ako nagkakamali ngayon, sabi ko baka hindi yun lang nangyari sa akin yung pagkadapa eh. Sabi ko, Lord, huwag naman yung pag namatay ako, pangit ako. Yung gano'n, yung mga bagay na gano'n. Minsan, pag naglambing ka kay Lord, na minsan kakausapin yung gano'n si Lord, ang gaan sa puso. Sabi, Lord, pag namatay naman ako, gusto ko maganda ako. Mga gano'ng bagay. Kakausapin mo si Lord, Lord, gusto ko yung nakatapos na anak ko, may apo na ako, yung gano'n. Huwag yung kukunin na wala pa ako, hindi ko pa nakikita yung una kong apo. Mga ganon. Tapos, Lord, kahit isang anak lang. Diba? Yun yung inihiling mo sa buhay mo eh. Kahit isang babae lang. Naghahabol pa. Mga ganon. Yung mga ganong bagay na sinasabi mo sa Panginoon na walang imposible. Diba? Si Sarah nga, binigyan ng Panginoon, pero anong ginawa? Ng mag-asawa, nagkasala pa sila dahil hindi sila marunong maghintay. Sila mag-asawa. Si Abraham at Sarah, no? Hindi sila marunong maghintay. Nagkasala pa sila. Diba? Kaya tayo, marunong tayong maghintay sa biyaya ng Panginoon, hindi sa kapangyarihan, hindi sa karangyaan, hindi sa pera. Lord, bigyan mo nga ng pera 1 milyon. Hindi ganun. Hindi kayo bibigyan ng ganun ni Lord. Hindi kayo hahayaan ni Lord na bubusan agad kayo ng 1 milyon. Minsan nga mahangarap ka. May isang sao kayang bumagsak dito, puro pera. Kung barya yung bagsak sa'yo ni Lord, patay ka, maniwala ka. Amen? Minsan ganun yung mga pangarap natin. Huwag tayo instant na mangarap. No? Bibigay yan ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng higit pa sa mga plano mo sa buhay kung susundin natin ang Panginoon. Sa mga estudyante, kung iniisip nyo hindi kayo makakapagtapos, no. Huwag nyo iisipin yan. Wala nang bayad ang college ngayon. Diba?
Huwag nyo rin iniisip yan na mahirap pag nag-college. Subsob na sa ano, huwag nyo ini-stress ang sarili ninyo. Diba? Si Mama ka na-stress ba? Hindi nga eh. O, tingnan nyo, makapag-college, may trabaho na. Diba? Akalain mong ganun si Mama. Diba? Hindi ko inaakala yun. May award pa. Kaya, yung ibibigay sa'yo ni Lord na inaasahan mo, hindi ko inaasahan yun. Yung inaasahan na ibibigay sa'yo ni Lord, siksik-liglig at umaapaw na pagpapala. Gusto niyo ba yun? Amen? Palakpakan niyo ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, sabi sa Hebreo, chapter 11, verse 7, ay sumunod si Noe nang siya'y bigyan ng babala ng Diyos tungkol sa bagay na hindi nakikita. Dahil sa banal na pagkatakot, gumawa siya ng daon upang maligtas ang kanyang sambahayan. Sambahayan, hindi sambayanan po. Dahil alam ng Diyos kung sino yung nakakasunod sa Kanya. Siyempre, may mga curious na tao, dapat sumunod na yun sa Kanya. Diba? Pero hindi. Ang pamilya lang ni Noe ang sumunod sa Kanya. Sa ating Panginoon. Sabi ko nga, ang arka ay ang Diyos na sumasagisag. Ang arka, kung sino yung susunod sa Kanya at papasok sa Kanyang buhay, na gusto siyang makilala, diba, ganun kabuti ang Panginoon. Nilubog niyang lahat sa baha. Ang tanging nakaligtas, ang pamilya ni Noe sa baha. Sabi doon, mga kapatid, sumunod tayo sa Panginoon. Yumakap tayo sa presensya ng ating Panginoon kahit na napakahirap, mga kapatid. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Mahirap yan. Lalo na sa pamilya namin, napakahirap. Ilang beses na kaming nawala ng mahal sa buhay. Pero kinakaya namin sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoon. Lahat tayo nakakaranas ng pagsubok na hindi nila nakikita. Pero kinakaya natin, mga Kristiyano. Kinakaya natin lahat na kapag may nakakakita sa iyo, presentable ka sa kanila. Napakagaan ka nilang kausapin. Parang ang gaan-gaan, parang wala kang problema. Akala nila marami kang pera. Diba? Hindi nila alam yung biyaya ng Panginoon na namumutawi sa iyo. Hindi nila alam yung pagyakap mo sa Panginoon ay siyang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay na meron ka ngayon. Kung nararamdaman mo yung kapatid. Yun yung hindi nila maunawaan sa mga hindi nakakilala at nakakinig ng mga magandang balita. Sa ikatlong puntos po, ang katapatan ni Noe ay nagdala ng pagpapala sa kanyang pamilya. Amen? Paano po nagdala? Sabi po sa Genesis chapter 7 verse 1, sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa daon, ikaw at ang iyong sambahayan, sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid na salinlahi. Sa salinlahing ito. Dahil sa katapatan ni Noe, ginamit siya ng Diyos upang maging daan. Amen. Nang pagliligtas sa kanyang pamilya. Nakita niyo, may rainbow pa, no? Ganong kalaki yan. Yung humupa ng tubig, tahimik na, wala nang kidlat, wala nang anong, tahimik na. Yung pagpapasalamat sa Panginoon, ang siyang nalaytay kay Noe. Pumasok siya sa daong buong sambayan na, sapagkat nakita ko ikaw ay matuwid sa mga salinlahi ito. Dahil sa katapatan ni Noe, ginamit siya ng Diyos upang maging daan ng pagliligtas sa kanyang pamilya. Tayo, paano tayo gamitin ng ating Panginoon sa sanlibutan? Marahil maraming nauuhaw. No?
Maraming nauuhaw sa salita ng Panginoon. Kahit na gumagawa ka sa bahay, makakapag-share ka ng magandang balita. Huwag tayong puro buhay ng ibang tao yung ating ibinubuka ng ating bibig. No, may stress ka lang doon. Ang ibuka mo sa sarili mo, sa bibig mo, kung paano ka lumakad sa Panginoon, kasama siya. Kung paano ka lumalim sa Panginoon, makipagrelasyon sa Panginoon. Marami sa ating mga ganun. Amen? Kundi, sabi nga, ginamit siya ng Diyos. Mga magulang, mga ama, mga ina, lalo na sa mga leader, tandaan natin, may mga taong tumitingin sa ating halimbawa. Tandaan yan. Pumapasok ka sa JRM, malinis ka pagpasok mo dito. I-claim nyo sa sarili nyo na iba ang Lord ko sa inyo. I-claim nyo sa sarili nyo na iba yung kapayapaan na ibinibigay ni Jesus sa buhay nyo. Na kapag may nakakakita sa inyo sa labas, kahit na sa pamilya mo, sa loob ng tahanan ninyo, kahit na sa mga kapatid ninyo, makita sa inyo ang wangis ng ating Panginoon. Ang liwanag ng Panginoon. Maging ilaw at asin tayo ng sanlibutan dito sa JRM. Amen? Sabi nga, tandaan natin, may mga tao tumitingin sa ating halimbawa. Ang ating katapatan sa Diyos ay maaaring maging inspirasyon upang ang ating pamilya ay lumapit din. Tandaan niyo yan. Marahil yung mga ipinagpe-pray nyo na gusto nyo makapasok dito sa loob ng tahanan ng Panginoon ay hindi pa pumapasok. Marahil meron pagkakamali sa puso ninyo na hindi nyo na ibibigay sa Kanya. Marahil may kulang sa inyo. Hindi siya ang may kulang, mga kapatid. Siya yung nangangailangan ng salita. Siya yung may kauhawan sa salita ng ating Panginoon. Batuhin niyo siya ng salita ng Panginoon. Ipasok niyo siya dito. Ipag-pray niyo siya dito kung hindi niyo siya nakikita. Huwag kayong tumigil sa kakaluhod. Dahil darating yung araw, ang biyaya ng Panginoon ay mapapasa inyong lahat. Amen? Kung ikaw lamang ang nananampalataya sa inyong pamilya, huwag mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Patuloy kang manalangin, tandaan niyo. Magtiwala at maging mabuting halimbawa, sabi ko nga. Ang Diyos ay kayang kumilos sa buhay ng inyong mahal sa buhay. Tandaan niyo yan, kahit na napakalayo, kahit sa social media, pwede niyo i-chat. Yung mga kaeskwelahan nyo, sa mga kaeskwela nyo, i-share nyo yung magandang balita. Diba? Makikita sa inyo yan sa pag-uugali nyo. Nakakalungkot lang sa isang Kristiyano na nababalitaan mo na gano'n, nagsisimba pa naman dyan, ganyan ang ugali. Diba? Pangit yung mga gano'n. Anak na tayo ng Panginoon. Amen? Servant na tayo ni Lord. Na dapat, namumutawi na sa atin yung kalooban at kabanalan ng Panginoon. Yung mga salita ng Panginoon, araw-gabi, pagbulayan niyo yan. Kung ano yung inuutos sa iyo ng Panginoon, gawin mo kahit na mahirap. Sumunod si Noe, kahit na hindi niya nakikita kung ano yung plano ng Panginoon sa kanya. Pero nakita niya yung kabanalan ng Panginoon nang iligtas ang kanyang pamilya sa malaking baha. Amen? Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti, mga kapatid. Sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Kahit na naluluha ka na ng dugo, huwag kang sumuko. Kahit na napakahirap yan, huwag kang susuko. Hanggat may nakikita kang taong naniniwala sa Panginoon, huwag kang susuko.
Hanggat may sumusunod pa sa kabanalan ng Panginoon, huwag kang susuko. Yan yung lagi namin sinasabi sa mga leader dito, huwag kayong sumuko. Manatili kayo palagi sa Panginoon. Kahit naiilan tayo, sumunod tayo sa kabanalan ng Panginoon. Sabi nga po, mga kapatid, sa buhay ni Noe ay nagpapaalala sa atin na hindi mahalaga kung gaano kasama ang mundo sa ating ginagalawan. Kaya pa nating baguhin yan. Kaya pang baguhin yan ng banal na kasulatan. Kung mamarapatin nyo, na-share nyo sa kapwa nyo ang magandang balita. Ang mahalaga kung paano tayo namuhay sa harapan ng Diyos. Kung nais natin maging katulad ng mga kapatid, tandaan natin ang 3 bagay. Una, lumakad ka kasama sa Diyos. Kasama ng Diyos. Ikalawa, sumunod sa Diyos kahit na mahirap. Huwag tayong susuko. Ikatlo, manatiling tapat sapagkat ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Mga kapatid, kung nakakaharap ninyo o nakaka-inkwentro kayo ng mga kasalanan sa sanlibutan, matuto na tayong mag-control. Matuto na tayong umiwas. Umiwas sa lahat ng mga kasalanan sa sanlibutan. Nandiyan ang arka ng ating Panginoon. Ang arka na may yayakap sa mga kasalanan mo. Ang arka na magliligtas sa buhay mo. At higit sa lahat, ang kwento ni Noe ay tumuturo sa ating Panginoon. Sa ating Panginoong Jesus. Kung paano ang arka ang naging daan ng kaligtasan noong panahon ni Noe. Si Jesus ang tanging daan ng kaligtasan para sa sanlibutan. Kaya ngayon, mga kapatid, ang hamon ko sa bawat isang ito. Kapag tumingin ang Diyos sa ating henerasyon, makakakita rin kaya ang ating Panginoon na tulad ni Noe sa ngayon. Mga taong lumalakad kasama niya, sumusunod sa Kanya at nananatiling tapat hanggang wakas. Matagpuan natin ang Panginoon ay tapat. Nakikinig tayo ng salita ng ating Panginoon ngayon, mga kapatid. Itanim niyo yan sa kaibuturan. Ipag-pray niyo sa Panginoon na yung bawat puso, yung bawat pinaplano niyo, yung bawat ginagawa niyo sa araw-araw ay gabayan ng Panginoon. Na yung bawat desisyon nyo, yung bawat binibitiwan yung salita, ay gabayan ka ng Panginoon. Bantayan ng Panginoon ang bawat puso ng bawat isa nandirito. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo nga po yung lahat ay tumayo. Awitin po natin ang Heart of the Servant. Yes, God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat nga po sa umagang ito, Panginoon. Susunod kami sa iyo, Panginoon, kahit hindi namin alam ang iyong nais. Kahit na mahirap, Panginoon, sa amin ang sumunod. Kahit na minsan, napapagod na kami, sumusuko na kami, Panginoon. Pero Lord, hindi namin susukuan ang mga taong handang sumunod pa sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Panginoon, sa lahat. Kahit saan man kami magpunta, Panginoon. Hallelujah. In your way, enter into your presence, to behold your place, to praise. God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your grace, holding me
unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed by Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer high, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this place that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart serve you. Into the cross, standing in all your grace, hallelujah, I bow to you. Purihin ka, Panginoon. Standing in all of your grace, setting my feet in your ways, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. Out of heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed by Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this place that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart serves you. Into the cross, I follow you. I follow you. Yes, I follow you. I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Yes, God. Wherever you go, wanna be by your side. No longer praise you, yes, Lord. To the cross I follow you. My Jesus, my Lord, my Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this place that I run.
Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Na kahit malakas ang ulan, Lord, hindi ito naging hadlang sa amin, Panginoon, sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, nilabanan namin yung antok, yung katamaran, yung bigat ng katawan, yung bigat ng pinakasan at problema namin sa buhay, Panginoon. Dahil ikaw, Lord, ang tanging susundin namin sa kabila ng aming mga kahirapan sa pagsunod sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa umagang ito, Panginoon. Dahil sa salita mo, Panginoon, ay namumuhay kami sa kabanalan mo, Panginoon. Salamat sa mga kapatid kong ito, Panginoon, na nagbuhos ng oras nila sa iyo, Panginoon. Salamat sa araw na kahit papano, Panginoon, ay naibsan ang kanilang bigat na pinakasan, Panginoon. Yung mga pagsubok at problema. Lord, alam namin at walang imposible sa iyo, Lord. Dahil sa mga ginagawa mo sa aming kapayapaan. Ikaw ang magbubuhos sa kanila ng siksik, liglig at mga apaw na pagpapala sa buhay nila, Panginoon. Lord, sa iniyayag kong balita na ito, Panginoon, para sa kanila, ay ikaw siyang, Lord, na tumagtimo sa kanilang kaibuturan sa puso nila, sa pinakamatabang bahagi nito, Panginoon, upang madala nila saan man dako sila pumaroon, Panginoon, ang bawat salita mo, Panginoon. Nahanda ka nila paglabanin, Panginoon. Nahanda ka nilang harapin, Panginoon. Nahandang harapin ang lahat ng mga kasalanan sa sanlibutan, Panginoon, ay naharap nila. Lord, ikaw ang siyang magbigay sa kanila ng lakas at tapang, Panginoon, upang maghayag ng bawat salita mo. Upang manatili sa kanila ang kabutihan na meron kami ngayon, Panginoon, na dahil sa iyo. Lord, salamat sa kanila, Panginoon. Salamat sa mga kapatid kong ito, Panginoon, na nagbahagi ng kanilang buhay, Panginoon, upang sumunod sa iyo ngayong araw na ito, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang mag-bless sa kanila, Panginoon. Hanggang sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Ikaw ang siyang magapay sa kanilang mga puso, Panginoon. Bantayan niyo ang kanilang mga puso, Panginoon, sa mga kasalanan humaharap sa sanlibutan, Panginoon. Ikaw, Lord, Panginoon, ang magwaksi sa kanilang kaisipan kung paano sila mabuhay ng payapa na kasama ka, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, ang mamutawi sa kanilang mga puso, sa kanilang buhay, sa pamilya, sa trabaho, Panginoon. Saan man sila pupunta, Panginoon, sa paaralan, Panginoon, maging sa mga estudyante namin, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang magpaalala sa kanila kung ano ang tama at mali, Panginoon. At hindi kami harap, Panginoon, sa mga kasalanan sa sanlibutan nang meron kaming pagtatanggi, Panginoon, sa mga kasalanan na harap sa amin. Lord, ikaw ang siyang magpaalala sa amin at magkumbit sa amin ito, Panginoon. Iniklaim ka namin, Panginoon, ang katagumpayan ng lahat ng aming mga panalangin, Panginoon, sa pamilya, sa aming mga plano, sa aming pagdidesisyon, Panginoon, kung paano sumunod sa iyong buhay, Panginoon. Kung paano ginawa mo, sinuwi, Panginoon, na iyong anak ay sumunod sa iyo, na kahit na mahirap, Panginoon, sa paggawa ng arka. Pero Lord, yung arka pala na yun, ang siyang magliligtas sa amin. Kung paano kami susunod sa iyo, Panginoon. Kung paano kami lalakad ng kasama ka, Panginoon. Lord, salamat sa bawat salita mo, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay siyang maging buhay namin araw-araw, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang magbasa ng magandang
ng magandang balita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Na sa aming mga ginagawa araw-araw, Panginoon, saan man kami dako, Panginoon. Ikaw, Jesus, ang Panginoon, ang naiisip lagi namin kauna-unahan, Panginoon. Sa pagdidesisyon, Panginoon, kahit na may sakit kami, may mga suliranin kami, Panginoon. Ikaw, Lord, ang magdidesisyon sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang magliligtas sa amin, Panginoon. Sasakay kami sa arka mo, Panginoon. At ikaw, Lord, ang aakap sa aming lahat, Panginoon. Kung saan man kami nalulunod sa kasalanan, Panginoon. Dahil iwawaksi mo na ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Iwawaksi mo na ito, Panginoon. At tatalikuran na namin ang lahat ng nakapaikot sa aming kasamaan, Panginoon. Iwinawaksi namin ito sa aming mga kaisipan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang mataas na papuri, pasasalamat at tanging pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sa Diyos po ang mataas na papuri, pasasalamat. Maaaring mo tayo sa lahat. Kung meron po kayong Bible or Bible apps, makibuklat po tayo sa 2 Korinto, Kabanata 8, Talata 12. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na mabibigay kayo ng hindi niyo kaya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkatipon-tipon niyo kami sa ganitong gawain. Pagpalain niyo po ang kamay ng bawat isa na maghahandog sa iyo. I-bless niyo po, Panginoon, ang kanilang mga negosyo, trabaho, at iba pang pagkakakitaan. Dalangin niyo po na mabibigay po ang bawat isa na may bukal sa kanilang kalooban. Kayo po, Panginoon, ang magbalik sa kanila ng siksik, digdig at umaakot. Gaya na din po, Panginoon, sa hindi makapagbigay. Ikaw po ang mag-bless sa kanila, bigyan mo po sila ng magandang trabaho at negosyo. Para sa susunod ay makapagbigay sila ng may bukal sa kanilang kalooban. Ito po ang aming panalangin. In Jesus we pray. Amen. You see me through the seasons. With your arms and lead me your righteousness wait for sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let
Okay, kanya mo tayo magsayo. At tayo ay aawit sa ating Panginoon. Hallelujah! Napakapulan niya ang Panginoon sa mga ito. Ako'y pintado ng biyaya mo. Ibig mo ang halili ko. Dahil sa'yo, ngayon pa sila. Lumalago sa pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Galing kayo, Diyos, di ako matitinag. Pag-ibig na, ang tanging salita. Tagumpay, ako'y tagumpay. Lumalago sa pag-ibig ng Diyos. Tuwigin ng Diyos, siya ang dahilan. Sa Diyos ang ibang magtagumpay. Sa tahanan niya ako'y namumunga. Bawat araw ay bamuskin na. Kahit sa dulo ng aming tapos, sa iwang ating puso may magtagumpay. Kahit malulos, di ako matitinag. Pag-ibig na, ang tanging salita. Tagumpay, ako'y tagumpay. Lumalago sa pag-ibig ng Diyos. Tuwing ang Diyos, siya ang dahilan. Sa Diyos aking magtagumpay.
lumalako sa pag-ibig ng Diyos. Bawat tapat may tagumpay kay Kristo, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. May tagumpay, lumalako sa pag-ibig ng Diyos, purihin ang Diyos, siya ang dahilan. Sa Diyos na pinagtagumpay. Tagumpay, ako'y tagumpay. Tumahan ako sa pag-ibig ng Diyos. Purihin ang Diyos, siya ang dahilan. Sa Diyos na pinagtagumpay. Praise God! Hindi po makakasunod ang lahat para po sa ating ilang announcement. Na-bless po ba ang lahat? Amen! Hallelujah! Sige ba, may ilang announcement lang po tayo.